At kaunay po dyan, may mga person of interest na. Kabilang ilang inimbitahan ng pulisya na nauwi sa tensyon kanina. Saksi live, si Dano Tingkungko. Dano. Igan, ayon sa pulisya, may malinaw na raw na direksyon ng kanilang investigasyon sa limang napatay dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Persons of interest na sa krimen ng mga nasa malapit sa bahay ng mga Carlos at isa sa mga nakausap ng pulisya ay posible raw ilistang suspect. Pero ang mismong padre de pamilya na si Dexter Carlos Sr. tinanggal na sa pagiging person of interest. Kanina rin po, yung kanyang mga kasamahan sa trabaho ay pumunta at around maybe 1 o'clock or 2 o'clock. So yung lahat ng indication at yung kanyang mga actuations ay ay nagpapakita lang po na siya ay talaga isang biktima ng ganitong makas na pangyayari. Ang salarin, posible raw sabog sa droga o may problema sa pag-iisip. Yung pag-rape at pagpatay ng isang tao ay hindi po natural. At mas lalong hindi natural yung pati yung mga bata na walang kamuang-muang sa mundo at inosente ay itinamay nila. Sa gitna ng investigasyon ng mga pulis bandang hapon, nasaksihan ng GMA News ang pagtatalo ng mga nakasibilyang pulis at ilang residente. 2 lalaki ang inimbitahan sa presinto bilang persons of interest pero umalma ang isang kaanak. Ayaw niya. Wala na ba akong bayaw sa mama? Pwede ba patayin niya na dami nakakita natin? Oo, totoo yun, sir. Pasensya na. Pasensya na. Hindi, questionin lang yun. Sabi ko nga, kausapin kasi dito ang daming tao doon tayo sa estasyon. Nagparaya rin ng mga kaanak. Pag pinigilan mo, diba, pwede kang kasuhan dyan? May questioning lang naman. Pero tatanungin lang naman. Tatanungin lang naman sir, hindi naman na-arrest yun, hindi huliin eh. Nakakarapatan mo. Kami, pag kaganyan, masama naman dyan. Yes, sir. Ayon sa mga pulis, nakakuha sila ng impormasyong ang isa sa mga inimbitahan ay naguhugas daw ng kamay at galing sa pag-iigib kaninang umaga. Tapos nang iproseso ng pulisya ang crime scene kaya si Dexter sinimulan ng iligpit ang mga dugo ang gamit. Hindi ko alam kung paano ko mag-umpisa. Sa tingin ko sa sarili ko ngayon, parang wala na rin silbi kasi wala na yung mga mahal ko sa buhay. Yung kala ko sa TV lang nangyayari ito, nangyayari pa rin sa pamilya ko pala. Hindi man tiyak, may hinala raw siya kung sino ang pumaslang sa kanya mag-iina at biyenan. Hindi ko po kilala. Ang kuwang ko lang, kilala ng mga anak ko kasi pati mga anak ko pinatay nila. Ang motibo nila, ma'am, rape eh. Walang ibang dahilan eh na makikita ko na kon eh. Kasi wala namang akong nakalitan dito, wala namang kaming nakagalit. Posible raw na isa sa mga nakikiigib sa kanilang bakuran kung saan kumukuha ng tubig ang mga kapitbahay. Nakita ko kasi na yung mga lalaki na nag-iigib, iba yung tingin nila sa misis ko. Iba yung, kasi pag lalaki ako, pag naramdaman ko kung ano may pagnanasa o kung yung one eh. Iba yung titig nila eh. Kaya sinabihan ko na wag nang papasukin hanggang sa host na lang. Mamukhaan ko siya pero yung mga pangalan hindi ko kilala. Sabi ni Dexter, masaya ang 9 na taong pagsasama nilang mag-asawa. Wala raw silang pinagtalunan kahit ang ikinuwento niyang insidente sa igiban. Hindi namin napagtalunan, wala kaming pagtatalo ng misis ko. Okay naman yung pagsasama namin sir, wala naman kaming maging problema. Sa ngayon, wala pang resulta ang SOCO para masabi kung ginahasa nga ang biyenan at misis ni Carlos. At Igan, sa mga oras na ito ay nasa labas pa rin daw ang mga investigador at kumukuha ng impormasyon. Lalo't critical daw ang initial 12 to 24-hour period sa paglutas sa kaso. At live pa rin mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.